Iniulat na sinabi umano ng isang general ng People's Liberation Army na susuway niya si President Xi Jinping kung ipag-uutos nito na atakihin ang Estados Unidos at mga kaalyado sa Indo-Pacific region. Isiniwalat ng isang hindi pinangalanan Chinese official na sinabi umano ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na wala umano siyang balak na sundin ang utos ni President Xi Jinping kung magdedeklara ito ng giyera sa mga kalaban ng kanilang bansa, lalo na sa Estados Unidos. Sinabi niya na isa umanong malaking kahibangan para sa China na kalabanin ang US military na kung saan ay itinuturing bilang pinakamalakas na pwersa sa buong mundo, at alam din niya na makakalaban din nila ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Inamin rin umano ng Chinese general na kaya hindi nila magawang salakayin at atakihin ang Taiwan upang maibalik ang pagkokontrol nito sa mainland China ay dahil malaki umano ang posibilidad na tutulungan ng Estados Unidos na depensahan ang nasabing isla. Ngunit sinabi na alam niya na si President Xi Jinping ay nagdadalawang isip at natatakot na magdeklara ng giyera kasi alam umano ng Chinese leader na mahihirapan ang kanilang bansa kapag nagkaisa ang mga kaalyado ng Estados Unidos, lalo na ang mga bansang miyembro ng NATO. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard na hinarang ng mga Chinese patrol vessel habang papasok ang dalawang barko nito sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, at inilarawan ng PCG ang ginawang aksyon bilang napakadelikado. Sinabi ng tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ng insidente na kinasasangkutan ng mga barko ng PCG na BRP Malabrigo at BRP Malapascua ay nangyari habang nagsasagawa ang Philippine Coast Guard ng isang resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Tariela ng intensyon ng dalawang barko ay upang suportahan ang naval operation ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin, at ipinaliwanag niya ng dalawang PCG vessel ay nasa layong 10 nautical miles lamang mula sa nasabing shoal nang namataan nila ang CCG vessel 5201 at 4203. Sinabi niya ng CCG ay nagsagawa ng mga delikadong maneuver at sa katunayan ay tumawid ang barko nito sa harapan ng mga Coast Guard vessel ng Pilipinas, at ang malapitan na distansya ay napakadelikado dahil ito ay prone sa banggaan. Sa kabila ng insidente, sinabi ni Tariela na matagumpay na nakumpleto ng PCG ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Naiwasan din umano ang pagtaas ng tensyon sa lugar, at ang tanging problema lang nila ay ang ginawang pagharang ng mga barko ng Chinese Coast Guard. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na pinasabog umano ng Japanese Coast Guard ang 7 Chinese fishing vessel na nahuli noong nakaraang taon, at sinabi ng ginawa nilang aksyon ay sa umunong mensahe para sa mga bansang iligal na manghihimasok sa kanilang teritoryo. Sinabi sa report na mayroon umunong mahigit sa 20 Chinese fishing vessel ang nahuli ng Japanese Coast Guard sa nakalipas na 5 taon, at wala umano silang balak na isauli ito sa mainland China. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning ang ginawang aksyon ng gobyerno ng Japan, at sinabi na wala umanong karapatan ang Tokyo na galawin ang mga fishing vessel nito dahil nag-ooperate sila sa loob ng karagatan ng China. Ngunit iginiit ng Japan ng Senkaku Islands na kilala bilang Diaoyu Island sa China ay bahagi umano ng kanilang exclusive economic zone, at ang presensya ng mga Chinese fishing vessels sa lugar ay iligal. Iniulat ito matapos agresibong nilapitan
isang Chinese naval helicopter ang isang Japanese research vessel sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Japan sa East China Sea noong nakaraang linggo. Sinabi ng Japanese government sa gobyerno ng komunistang bansa sa pamamagitan ng isang diplomatic channel ng insidenteng ito ay nakakabahala umano at dapat tigilan ng Beijing ang anumang magkahalintulad na aksyon sa hinaharap. Lumipad sa likuran ng Yukomaru ng Fisheries Research and Education Agency ng Japan ang Chinese helicopter at sa isang punto ay lumapit ng humigit kumulang 200 metro mula sa nasabing vessel at nangyari ito sa hilagang kanluran ng Okinawa at pagkatapos ay lumipad ito palayo. Ang Japanese vessel ay nagsagawa ng mga pagsusuri sa loob ng exclusive economic zone ng nasabing bansa na nag-extend ng 370 kilometro mula sa coastline ng Japan na kung saan nangyari ang insidente. Dahil sa pangyayaring ito, isinasaalang-alang ngayon ng Japan na i-relax ang mga requirements sa paggamit ng armas laban sa mga aircraft na lumalabag sa airspace ng bansa sa gitna ng mga katanungan kung paano re-responde ang Tokyo sa isang iligal na panghihimasok. Ang Japanese government ay kasalukuyang pinahihintulutan lamang sa ilalim ng kanilang batas na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang o ang paggamit ng armas para sa self-defense o emergency evacuation. Ngunit ngayon ay plano nila itong i-expand upang matiyak ang air traffic safety sa bansa.